Chapter 2. Manong para po, sabi ko sa driver nitong jeep na sinakyan ko. Tumigil naman ito at bumaba na ako. Tinanaw ko ang building na pinagtatrabahuan ko, medyo malayo ang pinagbabaan sa akin ngayon ni Manong. Hindi kasi pwede magbaba sa tapat ng building namin baka daw magkaroon ng traffic. Ang daming alam, kahit saan ka naman pumunta ngayon ay traffic na. Nagsimula na akong maglakad dahil baka malate na naman ako, buti na lang at umayos ang pakiramdam ko habang nagbibihis ako kanina. Habang naglalakad naman ako ay may nahadjep ang mata ko kaya napatigil ako at unti-unting tumingin sa loob ng isang restaurant. Nag-init bigla ang aking ulo sa nakita. Kitang-kita ko ang saya at galak sa kanilang mga mukha, samantalang ako ilang buwan nang nagdadusa. Marahas kong itinulak ang pintuan at pumasok sa loob. May mga napatingin sa akin pero hindi ko sila pinansin. Nagdiretso lang ako sa pwesto nilang dalawa habang ang sarap ng higop nila sa kanilang mga kape. Nasa harap na nila ako pero hindi pa rin nila ako napapansin, ganun ba sila kasaya dahil wala na ako sa buhay nila? Kamusta naman ang matalik kong kaibigan na umahas sa boyfriend ko, pasigaw at may din kong sabi. Halatang nagulat sila sa biglaang pagsasalita ko sa tabi nila. Best, mahinang sabi niya habang namutla ang mukha niya nang makita ako. Dinuro ko siya, huwag mo kong mabest-best dyan Nika. Mataas ang boses kong sabi. Lahat ng atensyon ay napunta sa amin pero wala akong pakialam. Anastasia please huwag kang mag-eskandalo dito, sa ibang lugar na lang tayo mag-usap, pakiusap ni Troy. Napatawa naman ako ng mahina, bakit ayaw mo dito? Babe. Seryosong tanong ko at dininan ang babe na tawagan namin noon. Anastasia please, sabi ni Troy at hahawakan niya sana ako pero iniwas ko ang kamay ko. Ano ba, dito ko nga kayo gustong makausap, hindi ba pwede iyon? Ayaw nyo dito. Bakit ayaw nyo dito? Sunod-sunod kong inis na tanong. Nararamdaman kong nagsisimula na naman akong maging emosyonal pero tinatagan ko ang loob ko. Tumayo si Nika at hinarap ako. Ano bang problema mo Hatasha? Hindi mo ba matanggap na ako na ang gusto ngayon ni Troy ha? Maangas niyang sabi sa harap ng mukha ko. So, totoo nga ang hinala ko na baka si Nika ang nag-set up sa akin para mapunta sa kanya si Troy. Noon pa lang alam kong may gusto na si Nika kay Troy pero ako ang gusto ni Troy. Akala ko nang maging kami ni Troy ay itinigil na ni Nika ang nararamdaman niya para kay Troy bilang respeto sa pagkakaibigan namin. Mali pala ako ng akala. Napakagat ako sa labi ko para mapigilan ang luhang gusto ng kumawala. Nika stop it. Let's go, aya ni Troy kay Nika. No Troy, sabihin na natin sa kanya ang lahat para matapos na ito. Sabi naman ni Nika. No Troy, sabihin na natin sa kanya ang lahat para matapos na ito. Sabi naman ni Nika. Yumuko ako dahil hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko, bakit? Mahinang tanong ko, bakit niyo ko nagawang lukuhin? Nakayuko kong tanong dahil patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko. Hindi sila sumasagot, bakit sa sobrang dami ng tao dito sa mundo, kayo pa ang nangloko sa akin? Kayo na sobra kong pinagkatiwalaan. Ang tagal na ng pinagsamahan nating tatlo bakit kayo pa? Tandang pananong, bakit nagawa niyo akong lokohin? Humihik kong sunod-sunod na tanong sa kanila. Hindi ko kasi mahanap ang sagot kung bakit nila ako nagawang lokohin. Sobra ko silang pinagkatiwalaan. Hindi ko akalain na magagawa nila sa akin iyon. Isang buwan kong tinatanong ang sarili ko kung anong nagawa ko at nangyayari ito sa akin. Ang drama mo Tasha, walang pakialam niyang sabi. Hindi ko napigilan ang kamay ko at nasample ko ng malakas si Nika. Napaupo siya sa sahig hawak ang kanyang pisenge na sinampal ko. Lumapit naman agad sa kanya si Troy at inalalayan siyang tumayo. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pinyunasan ko ang luha sa pisenge ko bago nagsalitang muli. Malinaw na sa akin ang lahat, tama na ang nasaksihan mismo ng mata ko masyado ng masakit. Sana maging masaya kayo sa ginawa niyo sa akin, sa panglolokong ginawa niyo sa akin. Sabi ko at tumalikod na sa kanila. Pinunasan ko ang luhang hindi pa rin tumitigil sa pagpatak. Nakalabas na ako ng restaurant at nagsimula na akong maglakad palayo sa kanila nang magsalitang muli si Nika at narinig ko ang pagsara ng pintuan na pinanggalingan niya. Akala ko rin kaya kong pigilan ang nararamdaman ko kay Troy nang maging kayo Tasha, mahinang sabi niya.
Nanatili akong nakatalikod at patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko. Pinilit ko ang pinigilan pero alam mo ba Tasha sobrang hirap. Sobrang hirap pigilan lalo na't araw-araw ko siyang nakikita kapag dinadalaw o sinusundo kanya sa workplace natin, hindi ko mapigilan Tasha, humihikbi nang sabi niya. Napakagat ako sa labi ko para mapigilan ang humagulaw. Akala mo ba madali sa akin na makita kayong masaya habang ako unti-unti nang nadudurog sa sakit? Araw-araw, palalim ng palalim ang nararamdaman ko kay Troy. Pinigilan ko ang sarili ko hanggang sa hind ko na kaya at nagawa ko sa iyo yun, umiiyak na niyang sabi. Ang tinutukoy niya ang ginawa niyang pagse-set up sa akin nang pumunta kami sa Hilton. Napasuklay ako sa buhok ko, tinatigan ko ang loob ko at humarap sa kanya. Sana sinabi mo na lang sa akin hindi magpaparaya naman ako humihikbing sabi ko at pinunasan ang luha ko. Hindi na siya nagsalitang muli, yumuko na lang siya. Lumabas naman sa restaurant na pinanggalingan namin kanina si Troy. Lumapit siya kay Nika at hinawakan ang kamay nito. Ang sakit, parang paulit-ulit tinutusok ng karayom ang puso ko sa mga nasasaksihan ko ngayon. Dati ako ang inaalagaan niya, ako ang hinahawakan niya ang kamay. Sa akin lang siyang ngumingiti noon pero ngayon sa best friend ko na. Pinunasan ko ang mga luhang nasa pisngi ko at ngumiti sa kanila. Sana maging masaya kayo sa ginawa niyong pangloloko sa akin. Simula ngayon kakalimutan ko nang nagkaroon ako ng kaibigan na katulad mong mangluluko, mahinahon kong sabi bago tumalikod sa kanila. Nagsimula na akong maglakad, nakisabay rin ang pagtulong ng luha ko na hindi ko na mapigilan. Tumingin ako sa relo ko at sobrang late na ako kaya nagpasya akong huwag na lang pumasok. Maghapon akong umiyak nang makauwi ako hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Ito ako ngayon, nakaupo sa harap ng hapagkainan pero wala akong gana kumain. Nakatulala lang ako sa labas ng aking bintana. Meron akong na-realize sa lahat ng nangyayari sa akin ngayon. Na-realize kong wala na akong ibang maasahan kundi ang sarili ko na lamang. Sa nangyari sa akin, mahirap nang magtiwala akong muli. Napabuntong hininga ako nang makita kong hindi ko pa nagagalaw ang pagkain ko at tumutunog na rin ang tiyan ko. Nagugutom na ata ang baby ko kaya kumain na ako kahit wala akong masyadong gana ay kumain pa rin ako. Pagkatapos ko kumain ay linigpit ko na ang pinagkainan ko. Habang naghuhugas ay naduwal na naman ako pero wala namang lumabas sa bunganga ko. Napasandal ako sa pader nang bigla akong mahilo. Unti-unti kong kinapa ang mga bagay na pwede kong masasandal hanggang sa nakarating ako sa kwarto ko at nahiga na. Ipinikit ko ang mata ko at nakaramdam naman agad ako ng antok. Araw-araw, tuwing umaga bago ako pumasok sa trabaho ay ganun ang nangyayari sa akin. Ang hirap bumangon dahil sobrang bigat ng pakiramdam ko, pagkatapos ko kumain ay naduduwal na lang ako bigla. Kapag may naamoy akong ayaw ni baby na hihilo ako minsan naman ay naduduwal. Pero hindi yun dahilan para tumigil ako sa pagtatrabaho dahil mas kailangan ko ang pera ngayon dahil sa pinagbubuntis ko. Ganun pa rin ang trato nila sa akin sa trabaho, hindi nila alam na buntis ako. Kahit naman sabihin ko ay wala silang pakialam kaya mas mabuting wag na lang sabihin. Late ka na naman Tasha. Bungad sa akin ng boss ko habang kakaupo ko pa lang. Malakas niyang ibinagsak sa lamesa ko ang mga papel na dapat ko na namang tapusinin. Napabuntong hininga ako dahil nariyan na sila. Sunod-sunod na ang mga papel na linalapag nila sa harapan ko hanggang sa maging gabundok na naman ito. Nag-inat-inat naman ako bago nagsimulang magtrabaho. Lunchtime na naman pero wala akong gana kumain at nagtitipid ako kaya nilabas ko ang biscuit na binili ko sa daan kanina habang naglalakad papasok ang opisina at kinain na lang ito. Isang kailangan kong magtipid. Alam kong mayaman ang nakabuntis sa akin pero ayaw kong humingi ng tulong sa kanya, kahit piso ay ayaw ko talaga. Ayokong mapag-isipang ginagamit ko ang dinadala ko para humingi ng pera sa kanya. Kaya kong buhayin ang anak ko nang ako lang. Naiiyak ako sa isiping hindi man lang makamusta ni Danny itong dinadala ko, nasaan kaya siya? Uy Tasha tara na sa kantin, aya sa akin ni Blessy. Buti na lang at dumating si Blessy kung hindi ay maiyak na naman ako, hormones talaga oh. Ikaw na lang Blessy hindi pa ako gutom, pagdadahilan ko. Nako, tinitipid mo na naman ang sarili mo no, sabi niya sa akin. Mapait akong ngumiti sa kanya. Tara na, ililibre kita,
sabi niya at hinayla na ako. Habang hinihila niya ako'y napangiti ako at naiiyak dahil na naman siguro sa hormones ko ito. Siya na lang kasi ang kumakausap sa akin dito sa opisina. Wala na rin dito sa trabaho si Nika, hindi ko alam kung natanggal ba o nag-resign siya. Wala na akong pakialam sa kanya, sa kanila. Oh, heto kumain ka na, puro ka na lang biscuit, sabay lapag sa lamesa ng kanin at may 2 ulam. Naduwal naman ako nang maamoy ko yung isang ulam, yung adobo ang baho. Uy Tasha, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Buti na lang at dito kami laging pamwepwesto sa likod at walang masyadong tao. Sorry, hingi ko ng tawad sa kanya. Napakunot naman siya ng noo niya, are you? Tuldok tandang pananong panipik. Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil sinenyasan ko siyang tumahimik. Nang mapagtanto niyang tama ang nasa isip niya nang tumango ako sa kanya ay muntik siyang napasigaw sa tuwa pero natakton niya agad ang sariling bibig. OMG! I'm so happy for you, masayang sabi niya. Napaiyak naman ako sa sinabi niya dahil ngayon ko lang sinabi ang tungkol sa dinadala ko at ganoon pa ang reaksyon niya. Umiiyak ako sa tuwa dahil kahit papano ay may masaya pala na buntis ako, hindi lang ako. Bakit ka umiyak? Nag-aalala na namang tanong niya. Kasi sa'yo ko lang nasabi sa iyo ang tungkol dito sa dinadala ko tapos ang saya pa ng naging reaksyon mo, humihikbi kong sabi. Natawa naman siya sa akin at pinyunasan ang luha sa mata ko, hormones nga naman, tahan ka. Na, sabi niya habang nakangiti siya sa harap ko. Unti-unti naman akong tumahan. Pinunasan ko ang pisngi kong basa at ngumiti rin sa kanya. Inalis niya sa harap ko yung adobo at naiwan yung pritong manok sa plato ko. Kain na tayo, ayan niyang nakangiti. Thank you, sabi ko naman at masaya kaming kumain. Nang matapos kami kumain ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Pinaalalahanan pa ako ni Blessy na laging mag-ingat bago kami maghiwalay kanina. May lumapit sa akin at may inilapag na box sa lamesa ko, deliver it to the CEO's secretary, sabi ng isa kong kasamahan na akala mo naman ay boss. Sinimangutan ko na lang siyang nakatalikod na sa akin. Tumayo na ako at binuhat ko na yung box. Medyo mabigat siya pero kailangan ko itong dalhin sa secretary para hindi ako mapag-alitan at baka masig o sigawan na naman. Masabihan ng kung ano-ano na makakasama sa baby ko. Pumunta ako sa elevator, bakit under maintenance na naman? Pumunta ako sa isa pang elevator, buti na lang at gumagana. Hindi ko nakita ang nakasakay dahil sad ala ko pero base sa nakita ko ay may isang nakasakay dito sa elevator bago ako pumasok. Hindi ko mapindot ang last floor dahil sa dala ko, pero nagpapasalamat ako dahil pareho kami nang pupuntahan nitong nakasabay ko at siya na ang pumindot sa last floor. Isa, thank you, sabi ko pero hindi siya sumagot. Habang dala ko ang box ay nakakaramdam ako ng antok at napapahikab rin ako. Ting! Tunog ng elevator at bumukas ito. Naunang naglakad palabas ang kasama ko. Nagsimula na rin akong maglakad palabas pero hindi ko nakita yung mop na ginagamit ng janitor na nakalagay sa gilid kaya nadulas ako. Napaupo ako sa sahig, nagkalat ang laman ng box sa buong paligid dahil nabitawan ko ito. Pero biglang tumigil ang mundo ko nang makakita ako ng dugo na lumalabas mula sa akin. Baby ko, umiiyak kong sambit. Nagulat ako nang may bumuhat sa akin habang ako umiyak pa rin sa takot na aka mawala sa akin ang anak ko. Tahan na, makakasama sa baby natin ang pag-iyak mo, maalumanay niyang sabi sa akin habang nakasakay kami sa elevator. Napatingin ako sa kanya pero nanlalabo na ang paningin ko. Danny, huling sambit ko bago mawalan ng malay. Mama, wake up, yugyug sa akin ng napaka-cute koreg anak. Napangiti ako at unti-unti kong iminulat ang mata ko pero wala siya, anak ko nasaan ka? Mama, please don't let me go, umiiyak niyang sabi. Umiiyak na rin ako, gusto ko siyang hanapin para yakapin at patahanan pero hindi ko maigalaw ang aking katawan at nanatili akong nakahiga. Anastasia, may tumatawag sa pangalan ko. Napabangon ako bigla dahil pakiramdam ko ay parang nahuhulog ako sa walang katapusang bangin. Malalakas ang aking paghinga at napahawak pa ako sa aking dibdib sa bilis ng tibok nito. Anastasia, sambit niya sa pangalan ko at hinawakan niya ang kamay ko. Tinignan ko ang kamay na humawak sa kamay ko, sinundan ko ito pataas hanggang sa makita ko kung sino ang may-ari ng kamay na iyon.
Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Umiling lang ako habang nakatitig sa mukha niyang nag-aalala. Naramdaman kong may pinunasan siya sa pisngi ko, umiyak pala ako. Napakaiyakin mo naman, tahan na makakasama sa baby natin iyan, sabi niya. Baby namin, ang baby ko, sabi ko sabay hawak sa tiyan ko. Ipinatong niya ang kamay niya sa kamay kong nasa tiyan ko at marahan niya itong hinaplos. Tinignan ko siya na nakangiting nakatingin sa tiyan ko. Mabuti na lang malakas ang kapit ni baby, sabi niya habang hinahaplos ang tiyan ko. Nakahinga naman ako ng malauwag sa sinabi niya. Akala ko iniwan na ako ng baby ko gaya ng nasa panaginip ko. Anastasia, let's get married, diretsyong sabi niya. Nabigla ako sa sinabi niya. Magsasalita na sana ako pero biglang bumukas ang pintuan. Ngayon ko lang napansin na nasa ospital na naman pala ako. Pumasok ang lola niya. Nakipagbeso sa kanya si Danny. Ibinaling ko ang tingin sa iba nang magtama ang paningin namin ni Danny. Anastasia, I'm Selena Johnson, Danny's grandmother. Just call me grandma, pagpapakilala niya sa sarili niya sa akin. Kaya pala pamilyar ang mukha niya noong una kaming magkita dahil naalala ko na, nakikita ko lagi ang litrato niya sa taas ng building na pinagtatrabahuan ko. Ibig sabihin, sila ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko araw-araw. Anastasia Suarez ho, magalang kong sabi. Kamusta ang pakiramdam mo iha? Tanong niya. Marunong naman pala siya magtagalog, akala ko Yugo ang ilong ko sa kanya. Parang nanghihina lang ho ako pero ayos na ho ako, magalang ko pa ring sagot sa kanya. Hay nako, buti na lang at walang nangyaring masama sa baby nyo, sabi niya. Napayuko naman ako dahil aminado akong hindi ako nag-ingat ng oras na iyon. Grandma, rinig kong suwi ni Danny sa lola niya. Napabuntong hininga naman ang lola niya, just for the sake of the baby, marry Danny, diretsahang sabi niya. Hindi ako kumibo sa sinabi niya, nabanggit na sa akin yan ni Danny kanina bago siya pumasok. Bakit kailangang humantong sa kasalan? It is against our family's rules to enter one of Johnson's homes if you are not related to US, paliwanag ni Ma'am Selena. Sino bang may sabing gusto kong pumasok sa tahanan ng mga Johnson? I'm concerned about you and our child's safety. I am unable to protect you when you are not under my care, sabat naman ni Danny na nakasandal sa pader. Ayuko, kaya kung buhayin ang anak ko nang wala ang tulong nyo, matigas kong sabi at tumayo na. Inalis ko ang swero na nakakabit sa akin at naglakad patungo sa pintuan. Nang mabuksan ko ang pintuan ay bumungad sa akin ang mga taong nakasuot ng suit na nakaharang sa pintuan ng kwartong kinaroroonan ko. Tinignan ko ng masama si Danny na nakangisi habang prenteng nakasandal sa pader. Ang kaligtasan nyo lamang ng anak natin ang nais ko pero hindi ko kayang suwiin ang nag-iisang patakaran ng aming pamilya kaya kahit labag sa kalooban ko'y magpapakasal na tayo bukas para maiuwi na kita sa bahay. Kapag lumaki na si baby kahit ako ang magbabayad sa abogado para sa annulment natin, paliwanag niya. Senaryo ko ang pinto at bumalik sa kama ko kanina para maupo. Pumayag ka na, isipin mo naman ang kapakanan nyo ng baby natin, pangungumbinsi niya sa akin. Naglakad siya palapit sa akin, kinuha niya ang kamay kong may tumutulong dugo dahil sa inalis kong swero na nakakabit sa akin kanina. Naramdaman ko na lang na may nilagay siya para tumigil ang pagdurugo nito. Hindi ka ba nag-aalala sa tinutuluyan mong apartment para sa anak natin? Malinis ba ang kapaligiran mo doon? Nakakalanghap ba kayo ni baby ng sariwang hangin doon? Sunod-sunod niyang tanong. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Sabi ng doktor mo kanina na hindi healthy si baby, kapag hindi ka nadala agad kanina dito sa hospital ay wala na sana ang anak natin. Hindi na ako papayag na maulit iyon. Kailangan niyo ni baby ng fresh environment at ng pahinga, sabi niya habang nasa tabi ko siya. Pumayag ka na sa offer ko Anastasia, hayaan mong maging ama ako sa baby natin, may sinseridad niyang sabi. Kitang-kita ko ang sinseridad sa mukha niya. Sino ba naman ako para ipagkait sa kanya ang maging ama sa anak namin? Gusto ko munang mapag-isa, sabi ko na lang at humiga na, ipinikit ko ang aking mata. Narinig ko namang bumukas at sumara ang pinto, hudyat na lumabas na sila. Nagsimula na akong mag-isip, magpakasal sa kanya, na kahit kunti ay wala naman akong nararamdaman para sa kanya, tama ba na magpakasal kami?
Pero tama siya, alang-alang sa kaligtasan ng baby ko, namin, ay kailangan ko talaga si Danny dahil natakot ako nang sabihin niyang muntik nang mawala sa akin kanina ang baby ko dahil sa kapabayaan ko. Aminado ako sa lahat ng naging aksyon ko sa kagustuhang kumayod at makaipon ng pera ay napabayan ko ang sarili ko at anak ko. Nagsimula nang magtubig ang mata ko sa isiping hindi ko naingatan ang anak ko. Ang lakas pa ng loob kong sabihin kay Danny na kaya kong buhayin at alagaan ang anak ko nang wala ang tulong nila, pero sa huli ay hindi ko naman siya naalagaan ng tama. Napahawak ako sa tiyan ko habang umiiyak, "Anak, patawarin mo si mama, hindi kita naingatan." Nakapagdesisyon na ako, ang tanging nais ko rin ay ang kaligtasan ng baby ko. Ayoko nang maulit ang nangyari sa amin kanina. Pinunasan ko ang luhang nasa pisngi ko nang may kumatok sa pintuan at bumukas ito. "Sana tama itong gagawin kong desisyon para sa iyo, anak. Let's get married tomorrow," bungad kong sabi kay Danny nang makapasok siya ng kwarto inukupo ko. Pinipigilan kong tumulo ang luha sa aking mata dahil hindi ito ang pinangarap ko para sa akin. Hindi ganito ang pinapangarap kong kasal. Kahit simpleng kasal lang ay okay na sa akin, pero sa taong mahal ko naman sana ako may kakasal hanggang sa wala naman akong nararamdaman. Tama ba ako nang naging desisyon? Tanong ko sa sarili ko habang nakawak sa tiyan ko. Tinignan ko ang itsura sa salamin, bakit pa ako inayusan at sinuotan ng pangkasal kung wala namang dadalo at nakakaalam sa kasalang magaganap ngayong araw? Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi ko magawang maging masaya? Oo, pangarap ko ang may kasal, pero hindi ganitong uri ng kasal. Tago at lihir na kasal. TOK***, sunod-sunod na katok sa pintuan bago ito bumukas. Pumasok ang lola ni Danny na nakasuot rin ng mag-ara. Nakangiti siya habang papalapit sa akin. Umayos lang ako ng upo. Hindi pa rin siya nagpapakilala sa akin kaya hindi ko pa alam ang pangalan niya. "You're so gorgeous," papuri niya sa akin habang inaayos ang buhok ko sa aking likuran. Ngumiti na lang ako sa kanya bilang sagot. "Let's go to your room," aya niya sa akin. Tumayo na ako at sumunod sa kanya dahil hindi ko alam kung saang kwarto kami ikakasal. Nandito kami sa isa sa kilalang hotel dahil tinawag na nila dito ang magkakasal sa amin. Hindi na ako nagtanong kung ano o sino ang magkakasal sa amin dahil hindi naman ako interesado sa kasalang ito. Sinundan ko lang ang lola ni Danny habang naglalakad hanggang sa tumigil na ito sa isang pintuan. Bago niya pihitin ang pintuan ay humarap muna sa akin ang lola ni Danny. Nagulat ako nang inihaya niya ang kanyang kamay sa akin at, "Hindi pa pala ako nagpapakilala sa'yo, kanina pa tayo magkasama. I'm Selena, grandmother of your soon-to-be husband. I'm happy dahil sa'yo ikakasal ang apo ko," masayang sabi niya. Hindi ko na nagawang magpakilala pa sa kanya kahit alam kong alam niya ang pangalan ko dahil bumukas na ang pintuan na nasa harap namin. Walang seremonyang nangyari. Sabay kaming pumasok ni Selena sa loob ng parang maliit na chapel dito sa hotel habang nasa harap namin nag-aabang si Danny katabi ang pari at isang lalaki, baka kaibigan ni Danny. Nang makalapit kami ay magsasalita and asana si Father pero inunahan ko na, "Father, moalang-galang ho, pero wag na po kayo magsayang ng laway. Tayo-tayo lang naman ho ang nandito kaya teposan na po natin kaagad," sabi ko kay Father. Tumingin si Father kay Danny at tumango naman si Danny sa kanya. "I now pronounce you husband and wife, you may now kiss your bride," mabilis na sabi ni Father. Sa bilis ni Father magsalita at bilis rin ni Danny ay hindi ko namamalayang naglapat na ang mga labi namin. Tumingin ako kay Selena at sa isang lalaki na kasama namin dito sa loob ay nagpipigil sila ng tawa. Ganyan kabilis natapos ang isa sa mga pinapangarap kong mangyari sa akin. "We're here," basag sa katahimakan ni Danny. Kanina pa kasi ako hindi kumikibo. Napapaisip kung tama ba itong nagawa kong desisyon. Napatingin ako sa labas ng bintana ng sasakyang lulan ko. Namangha ako sa nakita. Ang laki ng bahay na nasa harapan ko ngayon. Sino-sino kaya ang nakatira sa malamansyong bahay na ito? Pinagmasdan ko ang kabuuan ng napakalaking bahay na nasa harap ko, napakasimple lang nito kung tignan. Hindi ko natuloy ang pagmamasid nang biglang may sumulpot sa likod ko at nagsalita, "I'm tired, let's go inside," walang ganang sabi ni Danny at pumasok na sa loob. Napasimangot naman ako, sinulyapan ko muna ang buong bahay bago ko siya sinundan papasok.
Pero hindi ko aakalaing mas emamanga ako dito sa loob ng bahay. Napakainis at kumikinang ang buong paligid, pwede pa akong magsalamin sa kinang nila. Napakamot ako nang makita kong nakatayo si Danny sa hagdan at nababagot na nakatingin sa akin. What? Maang-maangan kong tanong sa kanya. Umiling lang siya at sinenyasan akong sumunod sa kanya at nagpatuloy na siyang umakyat ng hagdan. Humihikab akong umaakyat ng hagdanan, umagang-umaga inaantok na naman ako. Saan ba kami pupunta ni Danny? Kanina pa kami umaakyat, may nadadaanan naman kaming mga room pero patuloy pa rin siyang umaakyat. Gaano ba kalaki tong bahay niya at parang walang katapusan tong pag-akyat namin. Tumigil ako dahil pagod na ako at inaantok na talaga ako. Umupo ako sa hagdan at inisandal sa pader ang katawan ko. Ipinikit ko ang aking mata pero nagulat ako nang bigla akong umangat. Pagmulat ko bumungad sa akin ang mukha ni Danny. Hindi siya sa akin nakatingin dahil nakatuon siya sa daan paakyat. Mas pogi pala siya sa malapitan. Napakagat ako sa aking labi nang hindi ko alam ang dahilan at naramdaman kong biglang nag-init ang pisngi ko. Baka magsawa ka sa mukha ko niyan, pilyong sabi niya. Napahawak ako sa dibdib ko sa gulat nang magsalita siya. Napasimangot naman ako dahil nakakainis siya, akala ko hindi niya ako nakikitang nakatingin sa kanya. Nakakahiya, hindi na lang ako umimik, ipinikit ko na lang ulit ang aking mata. Hanggang sa maramdaman kong inilapag niya ako ng maingat sa malambot na kama. Narito na tayo sa kwarto mo, hingal niyang sabi. Napagod ka ba sa pag-akyat ng hagdan? Humihingal pa rin niyang tanong. Tumango lang ako habang nakapikit, nahihiya pa rin ako sa nangyari kanina. Sira kasi yung elevator pero pinaayos ko na agad para hindi ka mapagod sa pag-akyat baba, maalumanay niyang sabi. Nagmulat ako at napangiti ako nang makita ang kulay ng kwartong kinaroroonan ko, puno ng kulay lila ang kabuoan ng aking silid. Nagustuhan mo ba? Tanong niya. Nakaupo siya sa tabi ko, hindi ko alam pero dahil siguro sa tuwa ko iniyakap ko siya ng mahigpit. Naiyak ako dahil sa tuwa pero hindi niya ata ako naintindihan dahil nang marinig niya ang paghikbi ko'y natarante siya. Hinawakan niya ako sa aking balikat at maingat akong iniharap sa kanya, bakit ka umiyak? Napagod ka ba sa pag-akyat? May masakit ba sa'yo? Tell me, sunod-sunod niyang sabi. Umiling lang ako habang nagpupunas ng luha. Ngumiti ako sa kanya, thank you, sabi ko sa kanya. Nawala naman ang pangamba niya at ngumiti rin sa akin, anything for you and for our baby, malambing niyang sabi. Katatapos ko lang maligo pero naboboard ako dito sa kwarto ko. Hindi naman ako pa pwedeng bumaba ngayon dahil hindi pa nila tapos ayusin yung elevator. Pinagbawalan kasi ako ni Danny na bumaba hanggat hindi naayos yung elevator. Kaya ayon naboboard na ako. Nasaan kaya si Danny? Lumabas ako ng aking silid at pop-onto sana ako sa kwarto ni Danny pero naunahan ako ng hiya. Magkatapat lang kasi ang kwarto naming dalawa. Nagtungo na lang ako sa living room na nasa pagitan ng kwarto namin ni Danny. Ang laki naman nitong telebisyon nila, mas malaki pa sa akin kung tutuusin. Manunood sana ako pero hindi ko naman alam kung paano ay switch. Hinanap ko yung remote pero wala akong mahanap na remote. Lang minute rin akong nakaupo hanggang sa makaramdam ako ng uhaw kaya inilibot ko ang aking paningin at nakita ko ang isang napakalaking ref sa may bandang gilid. Tumayo ako at lumapit sa ref pero nasaan ang bukasan nito? Sinubukan kong buksan sa gilid-gilid gaya ng mga ref na nasa opisina pero wala doon yung bukasan. Bagsak ang balikat kong bumalik sa sofang inupuan ko kanina. Ang hirap tumira sa bahay ng mayayaman lalo na't nanggaling ako sa mahirap na pamilya. Narinig kong bumukas ang pintuan sa silid ni Danny. Nasa iisang silid kami ni Danny pero may sarili kaming slid sa loob nito. Meron rin kaming living room dito sa taas. Meron ding mini kitchen at meron ding balcony pero nakakalula sa sobrang taas. Nasa pinakamataas kasi kaming palapag ng bahay niya. Umupo siya sa harap ko, sinimangotan ko lang siya. Why? Tanong niya at may kinuha sa loob ng sofang inupuan niya. Yung remote nakatago pala sa loob ng sofa, bakit hindi ko naisip iyon? Hindi ko na lang siya sinagot, pinagmasdan ko na lang siya habang siniswitch yung TV para alam ko na ang gagawin sa susunod. Tumanggo-tango ako, ganun pala yon. Umayos na ako ng upo at nakinuod sa pinapanood niyang balita. Pero ilang minuto lang ay tumayo siya, sinundan ko lamang siya ng tingin.
Pumunta siya sa ref at may mga pinindot-pindot siya na screen sa harapan ng ref. Napanganga ako, yung ref parang cellphone na rin pala. Touchscreen na rin. Penging tubig. Sigaw ko kay Danny. Kumuha naman siya ng tubig at ng isang Tupperware bago bumalik dito sa sala. Inabot niya sa akin ang tubig at umupo sa tabi ko. Inabot niya sa akin ang isang kutsara bago niya binuksan ang Tupperware na may lamang Graham. Isa hindi ko na pinansin yung Graham dahil uhaw na talag ako. Sa uhaw ko'y naubos ko yung laman ng bottle na binigay niya sa akin. Wow! Tanging komento niya. Sas! Alam mo bang kanina pa ako nauuhaw pero hindi ako makainom dahil hindi ko alam kung paano gamitin yung high-tech mong ref, pagmamaktol ko. Natawa naman siya sa akin. Tawa-tawa ka dyan. Sobrang bored na ako kanina pero wala hindi ko mahanap yung remote ng TV mo nasa loob lang pala ng sofa mo, pagmamaktol ko ulit. Mahina lang siyang tumatawa pero naiinis ako sa kanya. Ang hirap tumira sa bahay ng mayayaman dahil sa laki ako sa hirap, malungkot kong sabi. Good morning, bati sa akin ni Danny nang makapasok siya dito sa kwarto ko. Lang araw na siyang ganyan ka-sweet sa akin, iwan ko ba nasasanay na ata ako. Mag-iisang linggo na kaming magkasama dito sa bahay. Hindi na ako pinayagan pumasok sa trabaho ni Danny simula nang muntik akong makunan pati na rin siya'y hindi pa pumapasok sa trabaho. Inaasikaso ako, kami ni baby, pakiramdam ko tuloy para kaming tunay na alam nyo na. Napangiti ako sa isiiping iyon. Nababaliw ka na naman dyan, ngumingiti mag-isa, sabi ni Danny. Hindi ko na lang siya pinansin at bumangon na para makapaghilamos ako at mumog. Pagkatapos ko maghilamos ay wala na si Danny sa kwarto ko kaya nagpas siya na akong lumabas. Sumakay ako ng elevator pababa dahil pinagbabawal ni Danny na gamitin ko ang hagdan pababa at baka mad-ulash o mapagod raw ako sa taas ng kinaroroonan ng kwarto namin. Pagbaba ko'y binati ako ng mga katulong ng magandang umaga kaya binati ko rin sila. Hinanap ng mata ko si Danny at ayon nasa garden nakatutok sa laptop niya. Nang makita niya ako'y itinigil niya ang kanyang ginagawa at lumapit sa akin at inalalayaan ako papunta sa upuan dito sa garden. Hay nako, napaka-caring. Sana ganito na lang kami palagi. Thank you, sabi ko nang makaupo ako dahil pinaghila niya ako ng upuan. What do you want for your breakfast? Tanong niya bago humigop sa kape niya. Coffee and cake na lang, sabi ko naman. Isang narinig naman iyon ng isang katulong na nasa tabi namin at agad pumasok sa kusina at inihanda ang sinabi ko. Mababait ang mga katulong ni Danny dito sa bahay niya. May mga close na rin ako hindi rin kasi naiiba ang mga estado ng buhay namin. Unti-unti rin akong nag-a-adjust dito sa bahay niya at tinutulungan naman ako ni Danny at ng ibang mga kasambahay. Inilapag na ni Manang Tess ang kape ko at cake. Maraming salamat po, pagpapasalamat ko kay Manang Tess tumango lang siya sa akin at bumalik na sa pwesto niya. Tinignan ko yung kapeng nasa lamesa ko bigla na lang akong nawalan ng gana. Nasulyapan ko yung kape ni Danny at parang yung kanya ang gusto kong higupin. Tinignan ko si Danny at busy na naman sa laptop niya, napasimangot tuloy ako. Humalambabo na lang ako sa lamesa at linalaro-laro ko yung kape. Hanggang sa may tas ang linapag sa harapan ko pagtingin ko si Danny pala ang nagbigay at nakangiti. Napangiti naman ako at mabilis na humigip, napapikit pa ako sa sarap ng kape niya. Ganyan ba talaga kayong mga babae kapag naglilihi? Curious niyang tanong. Nagkibot balikat lang ako dahil wala rin akong alam sa paglilihi at ngayon lang naman ako nabuntis at naglihi. Kamusta naman ang gising mo? Hindi ka ba nahihilo o naduduwal? Tanong niya. Kada umaga kasi ay sinisumpong ako ng lihi ko, minsan maabutan niya ako nasa banyo sumusuka. Minsan naman hindi ako makabangon dahil sa nahihilo ako pero kanina ay hindi naman. Maganda naman ang gising ko. Hindi naman ako sinumpong kanina baka mamaya, pabirong sagot ko. Kumain na ako ng cake, sinasawsaw ko sa coffee niya bago ko kainin at in fairness masarap siya. Napapangiwi na lang si Danny sa ginagawa ko. Kailan ka babalik sa trabaho mo? Tanong ko sa kanya busy na naman kasi siya sa laptop niya. Sa Monday, why? Sagot niya pero nakatutok pa rin siya sa laptop niya. Ako, kailan? Tanong ko ulit. Ayaw kong mag-isa dito sa bahay niya, mababaliw ako sa laki nito. Umiling siya, di ba pinag-usapan na natin ang bagay na iyan, wag nang makulat Anastasia okay? Sabi niya.
Napasimangot ako at bumantong hininga. Ang boring kaya dito, ano namang gagawin ko rito pag pumasok na siya sa trabaho? Nawalan ako ng gana bigla, akyat na ako sa taas, walang gana kong sabi at umalis na. Walang buhay akong naglakad papunta sa harap ng elevator. Nang pipindutin ko and asa na ang elevator para bunukas ay may humila sa akin. Nagulat ako dahil nang pagmulat ko ay si Danny pala ang yamakap sa akin. Huwag ka nang malungkot, sabi niya habang hinahawi ang aking buhok. Tumanggo lang ako dahil masama pa rin talaga ang aking loob. Ganito na lang, kapag kaya muna at kapag naka-recover ka na papasok ka ulit, sabi niya haang nakayakap pa rin sa akin. Nagpa-cute naman ako sa kanya, kaya ko naman sabi ko habang nagpapa-cute sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo, nabigla ako sa ginawa niya pero hindi ko pinahalata ngayon lang kasi niya ako hinalikan sa noo. No, hindi mo pa kaya at ako ang magsasabi kapag alam kong kaya mo na, sabi niya. Napaka-bossy naman. Alam kong hindi na naman ako mananalo sa kanya kay hinayan ko na lang siya at tumanggo. Okay fine, ikaw na ang bahala, sabi ko. Napangiti naman siya. Huwag naman ganyan, I promise kapag alam kong kaya mo na papasok ka ulit pero iba na ang posisyon mo. Gusto lagi ka nang nasa tabi ko, may pilyo sa labi niyang sabi. Sabi ko at tinulak siya ng mahina. Tumawa lang siya at hinakap ako ulit, hinalikan na naman niya ako sa noo. Sabay na tayo sa pagpunta sa taas, sabi niya habang nakayakap pa rin sa akin. Termango na lang ako, naninibago ako sa mga pinap-aram at pinapakita niya sa akin ngayon araw kaya hindi ako masyadong nakakapagsalita. Pinindot na niya ang open sa elevator at pumasok kami sa loob habang nakayakap siya. Gusto ko siyang itulak pero hinayaan ko na lang minsan lang siya magganyan sa akin. Habang pataas kami may tumawag sa kanya. Napsimangot ako dahil nang makita niya kung sino ang tumatawag ay binitawan niya ako at sinagot agad ang tawag. Sino kaya iyon? Parang napaka-importante naman. Hindi na ako nag-isip pa ng kahit ano, dahil baka sa trabaho lang iyon. Pininto niya ang open sa isang palapag at lumabas siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Napabutong hininga ako nang mag-isa akong nakasakay pataas sa kwarto namin. Akala ko ba sabay kami? Hey, manang si Danny po. Tanong ko sa naghatid ng pagkain dito sa taas. Simula kasi kaninang umakyat kami dito at may biglang tumawag sa kanya'y hindi na siya pumunta dito sa kwarto namin. Hindi ko pa po nakikita ma'am simula nang umakyat kayo dito sa kwarto niyo, wala po ba siya dito ma'am? Sagot naman ni Manang habang isa-isang nilipag ang mga pagkain sa harap ko. Sinulyapan ko yung mga pagkain na nasa hapag ko, masarap sila nakakatakam pero wala pa akong gana kumain. Kanina po kasing paakyat kami dito sa taas may biglang tumawag sa kanya, basta hayaan na lang po natin siya, sabi ko at samubo sa grapes na dala ni Manang. Baka client niya lang yung tumawag kaya nakalimutan niyang magpaalam sa akin bago ako iwan sa loob ng elevator. Huwag na mag-overthink Anastasia. May kailangan pa po ba kayo ma'am? Tanong ni Manang sa akin. Umiling ako at magsasalita na sana pero biglang tumunog ang elevator at bumukas ito. Nakangiti akong tumingin sa elevator na bumukas umaasang si Danny na ito. Si Danny nga pero ang bilis niyang pumasok at nagtungo agad sa kwarto niya. Bagsak ang balikat ko sa inasta ni Danny. Tumingin ako kay Manang at sinimangotan ko rin siya. Natawa naman si Manang sa akin. Padabog akong tumayo at pumas okay na sa kwarto ko. Pabagsak ko ring sinara ang pintuan ko. Naiyak ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa ilang araw naming pagsasama siguro'y nas-anay na ako sa presensya niya at sa pag-aalaga niya sa akin, sa amin ni baby. Ngayon lang niya kasi ako pinakitaan ng ganon. Bigla-bigla na lang siyang dumaan at pumasok. Hindi man lang ako nakita o pinansin man lang. Ano ako hangin? Nakakainis. Pumasok ako sa banyo ko at doon ko isinigaw ang inis ko dahil alam kong ako lang ang makakarinig. Sinabi sa akin ni Danny na soundproof ang mga comfort room dito sa bahay niya. Maingat kong inupo ang aking sali sa sahig at umiyak ng umiyak doon. Nagising ako nang may maramdaman akong humulik sa noo ko. Pagmulat ko si Danny, mahinang sambit ko sa pangalan niya. Ngumiti naman siya sa akin at hinaplos ang pisenge ko. Bakit ka dito natulog sa sahig ng comfort room mo? Tanong niya bago ako maingat na binuhat.
Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya habang buhat-buhat niya ako papunta sa kama ko. Gusto kong sabihin na, lako kasi, iniwan mo ako nang walang palm sa elevator tapos nang pumasok ka dito sa taas parang hindi mo ako nakita sa sobrang pagmamadali mo, itinikom ko na lang ang bibig ko. Napagtanto kong wala akong karapatan magreklamo sa kung paano ang pakikitungo niya sa akin. Alam ko naman kung anong lugar ko, si baby lang ang iniingatan niya hindi ako. Nadala lang sikro ako sa kabaitang pinakita niya ng mga nakaraang araw. Anastasia, bakit doon ka natulog? Umiyak ka na naman ba? Nag-aalalang sabi niya. Tama na Danny, dalang-dala na ako sa mga pinapakita mo sa akin. Nang maingat niya akong may baba sa kama iniwas ko ang tingin sa kanya.